Sa pagdurog ni Ji Tian daw kay Zhang Feng ay nag-iiwan lamang ng piraso ng espada nito na nasa loob ng napakalaking butas. Hindi na siya nagpatuloy sa paghabol sa iba pang mga eksperto at gagamitin na lang ang natitirang oras niya para parusahan ang kanyang mga makasalanang mga disipulo. Sa pagbibigay ni Ji ng parusa sa mga Hangal sa labas ng kanyang Jingting Mountain ay nakukumpleto na ang misyon na ibinigay sa kanya. Sa pagkumpleto niyang ito ay natatanggal ang napakalaking utang na merit value na iniwan ng nakaraang nagmamay-ari ng katawan ni Ji Tiandao. Alam niya na kapag nagdesisyon pa siyang habulin ang mga natitirang eksperto ay maaari niya lamang patayin ang ilan sa kanila at kapag natapos ang epekto ng Peak State Card siguradong siya naman ang mabubugbog at mamamatay. Nagsisimula na ngayon ang kanyang pangunahing misyon na pagtuturo sa kanyang mga disipulo ng leksyon at pataasin ang kanilang loyalty. Binubuo ito ng dalawang misyon kung saan ang una ay dapat niyang pataasin ang loyalty ni Si Yuan para lumampas ng 80%. Ang pangalawa naman ay ang pagbibigay ng parusa sa tatlong kontrabida niya na nagtangkang pagtaksilan siya. Nang nakikita ito ay walang makita na kahit anumang ibinigay sa kanya ng system sa pagpatay ng napakaraming mga cultivator. Pinapaalalahanan naman siya ng system na ang Peak State Card ay ibinigay lamang sa kanya bilang konsiderasyon sa pagiging napakahina nito kaya naman gusto ng system na magsipag siya para pataasin ang lakas at ibalik ito sa dati. Bumabalik na ngayon sa kanyang Jingting Mountain si Ji Tiandao gamit ang skill nito na Blink. Pagkabalik pa lang niya ay nauubos na ang Peak State Card nito. Habang nawawala ang lakas sa kanyang katawan ay naiisip niya na ang pagiging napakapangyarihan ay napakaganda sa pakiramdam iniisip na lang nito kung gaano katagal ba para sa kanya bago niya ulit maabot ang ganong estado. Hindi na lang siya maaaring umasa sa mga item card kailangang ibalik ang kanyang dating lakas. Hinaharap ngayon ng matandang kontrabida ang kanyang mga disipulo na nanginginig pa rin sa takot sa kanyang ipinakita kanina. Patuloy sila sa pagyuko habang ipinapaalam ni Si Yuan kay Ji Tiandao na ang disipulo niya ay naroroon at nagbibigay galang. Napapansin ni Ji Tiandao na tumaas ang loyalty ng kanyang mga disipulo kung saan si Duan ay nasa 30%, si Mingxi ay nasa 20%, si Zhao ay nasa 40% at si Yuan ay nasa 65%. Kahit na tumataas ang mga bilang nito ay hindi pa rin ito sapat. Tinatawag ngayon ni Ji Tiandao ng kanyang pinakabatang disipulo para tulungan siya dahil pagod na raw ito. Nalulugod namang lumalapit sa kanya si Yuan na sinusuportahan siya sa kanyang paggalaw. Napakasama ngayon ang tingin ni Duan kay Mingxian at sinisisi siya kung bakit nagkaganoon silang lahat. Dinedepensahan naman ni Mingxi ang kanyang sarili at sinasabi na tapos ang kanyang maingat na pag-uunawa ay kumbinsido siya na ang kanilang master ay lubhang nakatanggap ng pinsala. Dumadagdag pa sa pang-iinsulto si Zhao Yu dahil ang kanyang maingat na pag-uunawa ay ang kulang pa sa ingat at hindi maaasahan. Sinasabi naman ni Mingxi na hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kahihinatnan nila at ang isang maling kalkulasyon niya ay naging nakakamatay para sa kanila. Dagdag pa niya na baka gusto lamang na maglaro ng bagong estilo ng kanilang master dahil pagod na ito sa paulit-ulit nitong ginagawa sa makalumang paraan. Nang nakakaalis na ang kanilang master ay nagmumungkahi si Zhao Yu na tumakbo na sila ngayon at tumakas malaron. Pinipigilan naman siya ni Mingxian at sinasabi na papaano sila makakatakbo mula roon at parang hindi niya nakita ang nakakatakot na lakas na ipinakita ng kanilang master. Nagawa ni Ji Tiandao na palayasin ang 10 dakilang eksperto gamit ang kanyang Dharma Body at napakarami pang ultimate technique. Kung gusto ng kanilang master na patayin sila ay bakit siya maghihintay para gawin ito? Sa loob naman ng pavilion ni Ji Tiandao ay nag-uusap sila si Yuan kung saan tinatanong niya kung gaano katagal na ba nananatili dito ang kanyang pinakabatang disipulo. Sinasagot ito ni Si Yuan na sinasabing naririto na siya at kasama ang kanyang master sa loob ng 5 taon. Mula dito ay naiintindihan niya mula pa lang sa lakas ni Si Yuan na kumuha siya ng mga disipulo na katumbas ng mga halimaw na kayang labanan ang kalangitan. Habang umiinom ng kanyang tsaa ay tinatanong ni Ji Tiandao si Yuan kung alam ba niya ang kanyang mali. Nang narinig ito ay agad na naalerto si Yuan na yumuyuko at inaamin na alam niya ang kanyang mali kung saan dapat na hindi siya nakinig sa mga salita ni Mingxi.
Kinukumbinsi niya ang kanyang master na dapat niyo siyang paniwalaan dahil palagi siyang naging masunurin at mabait. Nabibigla naman dito si Ji Tiandao dahil hindi ito ang kanyang gustong ipahiwatig. Tinatanong niya ang kanyang disipulo kung umalis ba siya Jinting Mountain at ninakaw ang mga sinaunang cultivation books mula sa dalawang dakilang sekta. Hindi niya makalkal sa alaala ng dating Ji Tiandao kung bakit ito ginawa ni Si Yuan kaya naman tinatanong niya kung bakit niya ito nagawa. Ipinapaliwanag naman ni Si Yuan na alam niyang mali ang kanyang ginawa pero ayaw na rin sa sinabi ng kanyang apat na kapatid na si Minggi na lahat ng mga wala sa sinister list ay hindi karapat-dapat na bigyang pansin ng mga mula sa Jingting Mountain. Dahil dito ay nagpasya na lang siyang pumunta doon at kunin ang mga ito para sa kanila. Wala pa ring maalala dito si Ji Tiandao kung saan tinatanong pa niya kung ano ang sinister list na binabanggit ni Si Yuan. Habang yumuyuko ay ipinapaliwanag ni Si Yuan na mayroong listahan ng mga cultivator na sila rin ang gumawa kung saan ang mga naroroon ay itinuturing ng mga taong gumagawa ng masama. Ang lahat ng mga disipulo daw ni Ji Tiandao ay nasa loob ng listahan at si Ji Tiandao mismo ay nasa pinakauna. Nang marinig ito ay hindi makapaniwala si Ji Tiandao at mukhang dahil na rin sa impluwensya ng nakaraang may-ari ng katawan ay naging mga nakakakilabot na kontrabida ang kanyang mga disipulo. Sa pagkarinig ito ay nagtataka si Yuan at iniisip kung ano ang mali tungkol dito. Mula ngayon ay sinasabihan niya si Yuan na dahil siya ang pinakapaboritong disipulo ni Ji Tiandao, dapat simula ngayon ay hindi na dapat siya gumawa ng kahit anumang kasamaan. Sumusunod naman kaagad si Yuan kaya naman tinatawag na siya ngayon ni Ji Tiandao para masahihin siya. Habang nakakatanggap ng masahe sa likod ay napapagtanto niya na sa kabila ng pagpapalaki ni Ji Tiandao ng 8 kontrabida ay mayroon pa ring natitira na isang may konsensya at alam kung paano maging marespeto. Kung hindi dahil sa pagdating niya sa mundong ito ay baka ang pinakabatang disipulo rin niya ay magiging isang karumal-dumal na kontrabida. Kahit na ang mga pag-uugali ni Si Yuan ay kakaiba, ang puso pa rin ito ay puro at madali itong maimpluwensyahan. Habang hinanamnam ang masahe mula sa kanyang disipulo ay pinapaalam sa kanya ng system na nakukumpleto na niya ang misyon at umaabot na ang loyalty ni Si Yuan ng 100% na nagbibigay sa kanya ng 100 merit value. Pagkatapos ng masahe ni Si Yuan ay inutusan siya ni Ji Tiandao para tawagin ang kanyang 3 pang disipulo. Agad namang pumupunta doon ang kanyang mga disipulo na yumuyuko at humihingi pa rin ng tawad mula sa kanya. Ang kanilang mga loyalty ay tumaas mula kanina at sa kasalukuyan ay nasa 40% ang loyalty ni Duan, 35% kay Mingxi at 42% kay Zhao Yu. Kahit na tumataas ito ay nakukulangan pa rin si Ji Tiandao dahil isang maliit na pagkakamali lamang ay maaari silang pumunta sa kabila at tradorin muli siya. Isa-isa naman na ang ipinapaliwanag ng mga disipulo ang kanilang mga sarili at nauuna si Zhao Yu na ipinapaliwanag na nagawa lamang niya ang lahat ng iyon dahil nalilito siya. Hindi niya lubos na inisip na tradorin ng kanyang master simula nang pumasok siya sa Jingting Mountain. Si Duan naman ay humihingi ng kapatawaran dahil naging disipulo siya sa loob ng 100 taon at sa loob ng panahon na iyon ay nagtrabaho siya ng walang anumang kapalit. Hiling niyang maalala ng kanyang master ang 100 taong ito kasama si Duan at hayaan siyang mabuhay. Panghuli naman si Mingxi na loob ng 65 na taon ay hindi niya inisip na pagtaksilan ang kanyang master at nalilito lamang siya na gawa ang pagsuway dito. Nang marinig ang mga pagmamakaawa ng kanyang mga disipulo para sa kanilang mga buhay ay tumatalikod na lang si Ji Tiandao at napapabuntong hininga. Nang makita ang ginawa ng kanilang master nito ay nagtataka ang 3 kung anong ibig sabihin nito. Tinatanong ngayon ni Ji Tiandao ang kanyang pangatlong disipulo kung ano ang harango niya sa sinister list. Sinasabi niya na siya ay nasa rank 18, sunod naman niyang tinanong ang ika-4 at ika-5 kung saan sinasabi nila na kahit hindi sila kasing galing ng kanilang senior brother ay nasa rank 25 pa rin siya habang si Zhao Yu naman daw ay siniswerte at nakaabot pa sa rank 28. Nang marinig ang sinabing ito ni Zhao Yu na sinerte itong makapasok sa rank 28 ay nagtataka si Ji Tiandao kaya naman pinapagalitan niya ang mga ito dahil sila ay mga napakamababait na isipulo niya kaya naman bakit nila ipinagmamalaki na papasok sila sa sinister list.
Matapos na marinig ang sermon ng kanilang master ay mas kinabahan pa sila at yumuyuko muli para humingi ng tawad. Sa mga sinabi niya ay medyo nahihiya si Ji Tiandaw dahil siya na mismo ang nasa pinakataas ng listahan pero kailangan niyang tanggapin ang pagkakamaling ito at ayusin ito kaya naman sinasabihan niya ang kanyang mga disipulo na ngayon na alam nila na sila ay mali ay dapat silang magbago. Nang marinig ng tatlo ang sinabi niya na magbago ay nagtataka sila at itinataas ang kanilang ulo para itanong kung anong ibig sabihin niya na magbago. Habang may nakakalitong ngiti ay sinasabihan niya ang kanyang mga disipulo na mula ngayon ay dapat hindi na sila gumawa ng kahit anong kasamaan. Sa pagkasabi ng kanilang master na ito ay sabay-sabay na nalilito ang tatlo at hindi maintindihan kung anong ibig sabihin niya. Muli ay inuulit ni Ji Tiandaw sa kanilang apat kung magagawa ba nila ang kanyang hindi nais. Sumasagot naman ang kanyang mga disipulo at agad na ipinapaalam na susundin nila ang utos na ito ng kanilang master. Ipinapaalam ngayon ni Ji Tiandaw sa kanila na isa sa mga pagkakamali niya sa kanyang buhay ay tinuruan niya lamang sila na mag-cultivate pero hindi ang pagkontrol sa kanilang mga sarili. Ang pagkakamaling yun na ginawa niya ay nakagawa ng isang grupo ng mga traidor na disipulo na kagaya nila. Ipinapaalam na ngayon ni Ji Tiandaw ng mga parusa para sa kanyang mga disipulo. Inuutusan niya si Duan at Mingxi na bantayan muna ang Jingting Mountain, ang barrier nito ay sira na. Kailangan nila itong gawin habang ito ay isinasaayos at hindi sila maaaring umalis nang wala ang kanyang permiso. Kapag nagawa nila ang trabahong ito ay patatawarin sila ni Ji Tiandaw. Sa isip ni Ji Tiandaw ay alam niya na ang trabahong ito ay pipigilan ang kanilang kalayaan at ang pagsasaayos ng barrier ay isang napakahirap na gawain na abutan ng 8 hanggang sa 10 taon. Mas mabuti na ang parusang ito kaysa naman sa patayin sila. Nang marinig ang parusang ito ay lumiliwanag ang mga mukha ng dalawa at maligalig na sinusunod ang utos ng kanilang master. Para kay Zhao Yu naman ay inuutusan niya siya na pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa ibaba ng bundok habang ang kanyang ikatlo at ikaapat na senior brother ay mananatili sa Jingting Mountain. Nang marinig ang parusang ito ay napapaisip na lang si Zhao Yu at tinatanong kung anong mga kasalanan ang dapat niyang pagbayaran dahil hindi niya alam kung ano ang mga ito. Mula sa komentong ito ni Zhao Yu ay naiintindihan ni Ji Tiandaw na sa matagal nilang pagsunod sa dating nagmamay-ari ng katawan, ang mga pananaw nila sa buhay ay nababaluktot at ang kanilang abilidad para malaman kung ano ang tama at mali ay wala na. Ngayon ay tinatanong niya si Yuan para sabihin sa kanya kung ano ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Sinasabi niya na ang pagtulong sa ibang tao ay mabuti at ang pananakit sa kanila ay masama. Sunod naman niyang tinanong si Duan na sinasagot na ang paggawa ng mga mabubuting gawain ay mabuti at ang masama ay ang pagpatay, pagnanakaw at panununog. Sumunod naman si Mingxi na sinasabing ito ay ang paglilingkod sa bayan at sa mga mamamayan at ang masama naman ay ang pagtulong sa mga kontrabida na gumawa ng mga masasama. Sa mga sagot nila ay hindi kumbinsido si Ji Tiandaw at naiisip na ang kanilang mga sagot ay napakamababaw. Ipinapaliwanag niya sa kanyang mga disipulo na sa buhay ay hindi kinakailangan ng isang tao na gumawa ng mga magagandang bagay o kaya naman ay paglingkuran ang kanilang bayan at mamamayan nito. Hindi nila magagawang pasayahin ang lahat pero ang isang tao ay dapat na hindi magkaroon ng kahit anumang pagsisisi sa kanilang kalooban. Sa mga sinabing ito ng kanilang master ay naiintindihan ng apat na ito na ang kanilang master ay kakaiba na ang ipinapalabas na pakiramdam mula sa nakaraan. Isang buwan lamang ang nakakaraan ay sinasabihan niya silang lahat na dapat nilang patayin ang sinuman na hindi nila nakikitang kaaya-aya para sa kanila pero ngayon ay gumagawa na siya ng ganoong mga mababait na salita. Mula sa mga sinabi ni Ji Tiandaw ay sumisigaw si Zhao Yu na hindi dapat siya magkaroon ng kahit anumang pagsisisi sa kanyang puso at naiintindihan niya raw ang lahat kaya naman papatayin niya raw ang lahat ng mga siraulo na nagtangkang insultuhin ang kanilang master. Nadidismaya naman dito si Ji Tiandaw dahil nagsalita pa siya ng napakarami para lamang sa wala. Hindi na lamang niya ipinagpapatuloy ang parusang ibibigay niya sana kay Zhao Yu at pinipili na lang na manatili siya sa bundok at maparusahan kagaya ng kanyang mga kasama. Sumusunod naman ang mga disipulo niya sa utos na ito. Sa mga nakikita nila mula sa kanilang master ay bumabalik at tumataas ang loyalty ng kanyang mga disipulo.
Sa kasalukuyan ay nasa 50% si Duan, 45% si Mingxi, at nasa 52% na si Zhao Yu. Alam niya sa kanyang sarili na ang problema ng pag-intindi sa mabuti at masama ay hindi masosolusyonan sa loob ng napakaikling panahon pero kinakailangan niya na ang loyalty ng kanyang mga disipulo ay umabot ng 60%. Humaharap muli si Ji Tiandao sa kanyang mga disiplina at sinasabihan sila mula sa araw na ito ay patatawarin niya ang lahat ng mga kasalanang ginawa nila sa nakaraan pero kung uulitin muli nila ito ay hindi niya sila hahayaang makatakas ng madali. Mula sa pagpapatawad ng kanilang master na ito ay nadidagdagan pa ng 5% ang loyalty ng mga disipulong ito. Dumadagdag pa na sinasabihan niya ang mga ito na dahil sumali sila sa Jingting Court Mountain at naging mga disipulo niya ay sisiguraduhin niya na protektado sila sa ilalim niya. Mula rito ay nadidagdagan pa ng 10% ang loyalty ng tatlo habang nadidagdagan naman ng 2% kay Si Yuan. Mula sa kanyang ginawa ay naiintindihan ngayon ni Ji Tiandao na ang ideya ng pagpoprotekta sa kanila ay lubos na nakadagdag sa kanilang loyalty. Pinapaalis niya ngayon ang kanyang mga disipulo na agad namang lumilipad mula roon. Sa ginawang ito ni Ji Tiandao ay nakukumpleto na niya ang pagbibigay ng parusa sa 3 kontrabida na nagbibigay sa kanya ng 100 merit points. Habang umaalis ang 4 mula roon ay nag-uusap-usap sila sa isa't isa at sinasabi na kung nangyari ang pagtataksil nila noon ay hindi sila makakatakas na ang parusa lamang nila ay manatili sa Jingting Mountain. Kung noon iyon ay makakaranas sila ng brutal na pagbubugbog at makakatamo ng seryosong pinsala. Pinagmamasdan iyon ni Ji Qindawa umaalis ang kanyang mga disipulo at nang makaalis na nga sila ng tuluyan ay tinitignan niya ang kanyang system. Napapakamento siya nang pagkatapos niyang maranasan ang pakiramdam ng pagiging nasa tuktok ng mundo ay intindihan niya kung gaano kaina ang katawan niya ngayon. Nakikita niya na mayroon lamang siyang 200 merit points. Ipinapakita na ngayon sa kanya ng sistema ang lucky draw kung saan ang bawat lucky draw ay nagkakahalaga ng 50 merit points at kapag wala siyang nakuha rito ay makakakuha siya ng 1 luck point. Nang makita ito ay naipapaisip na lang si Ji Tiandao na mukhang isa naman itong scam. Ipinapalabas niya ngayon ang kanyang store at nakikita na maaari siyang bumili ng mga avatar dito. Pinapaliwanag na ang avatar ay isa sa mga pinakamalalakas na skill ng mga cultivator at kapag nakaabot ang mga cultivator sa itinakdang stage ay magagawa nilang gamitin ang kanilang mga divine sense para maging mga malalaking avatar. Nabibigla ngayon si Ji Tiandao dahil ang presyo ng mga naririto ay napakamahal na umaabot mula sa 300 hanggang sa halagang pati ang system ay hindi alam kung paano ito bibigyan ng presyo. Sa cultivation world ng kasalukuyan ay kahit na ang mga malalakas na cultivator na kagaya ni Ji Tiandao ay mayroon lamang 8-leaf na avatar. Kahit na nagpapakita ito na ari itong maging 9-leaf avatar ay malayo pa rin ito mula sa pagiging 1,000 realms whirling avatar na isang avatar lamang na maaaring makita sa mga alamat. Matapos na makita ang nagmamahalang presyo ng mga avatar at dahil wala na rin siyang mabili ay nagdesisyon na lang si Ji Tiandao na subukan ang lucky draw. Sa pagpindot niya ay binibigyan siya ng isang reversal card. Nang makita ito ay nagdiriwang kaagad si Ji Tiandao dahil napakataas ng winning rate nito at hindi siya makapaniwala na hindi siya binigyan ng paalala na siyang nakuhang kahit anumang premyo. May natitira pa rin siyang 150 merit points at sapat na ang nakuha niyang reversal card kaya naman itatago na lang niya ang natitira para mag-ipon hanggang sa maaari siyang makabili ng avatar para pataasin ang kanyang cultivation. Kung magbabase siya sa normal na proseso ng cultivation ay kailangan muna niyang makalampas ng body tempering reel at makapasok sa Mystic Enlightenment Realm bago siya maaaring makagamit ng apprentice rank na avatar. Sa kabila ng hirap na ito ay nagtataglay siya ng store kaya naman maaari siyang bumili lang ng mga avatar sa system at hindi na makakaranas ng kahit anumang bottleneck sa kanyang cultivation. Naista niyang mag-ipon ng mga merit value kaya naman sinasabihan niyang system na ipakita sa kanya ang mga quest na kailangan niyang gawin. Ang mga natitirang quest lamang ay ang pagpapaamo sa ika-8 disipulo na si Zhu Honggang at ang pagbabago sa sitwasyon at tanggalin ang kasamaan sa kanilang sistema.
Nang makita ang quest tungkol sa paghuli kay Zhu Honggang ay naiintindihan ni Ji Tiandaw na para gawin ito ay kailangan niya muna siyang hanapin pero kung i-considera ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay napakadelikado nito at maaari pa siyang mamatay kung gagawin niya ito. Alam niya na kailangan niyang maging maingat at hindi magmadali na at meron pa ang kanyang 3 disipulo nasa paligid lang niya. Kung hindi niyo sila magagawan kontrolin ay magiging napakalaking balakid sila para sa kanya dahil alam niya na bubunyag din ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na lakas sa hinaharap. Ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya lamang ngayon ay si Si Yuan dahil ang kanyang cultivation base ay nasa Divine Court realm na. Narito pa na ang kanyang loyalty ang pinakamataas at siya rin ang pinakabata kaya siya ang pinakabagay na disipulo para samahan siya dahil maaari na rin na isabay ang pagtuturo sa kanya ng leksyon. Nagtutungo na siya ngayon sa Evil Sky Pavilion para gamitin ang kanyang nakuhang reversal card. Lumilipat naman tayo ngayon sa lungga ng Tiger Ridge Gang sa loob ng isang kuweba na may hugis ng isang leon. Tinatanong ngayon ng isang matabang lalaki na nakaupo sa isang trono na gawa sa yelo kung ano na ang nalaman nila mula sa kanilang imbestigasyon. Ipinapaalam ng isa sa mga alagad ni Zhu Honggang na nagpadala raw ito ng mga tao sa Jingting Mountains sakay ng isang flying chariot. Ang laban na nangyari doon ay napakagulo kaya naman ang mga taong nila ay hindi na nagtangkapang lumapit at ang sinabi sa kanila ng ilan sa mga cultivator na nahuli nila ay may nakita silang avatar. Nang marinig ang tungkol sa avatar na ito ay tinatanong ni Zhu Honggang kung anong klaseng avatar ang nakita nila. Ipinapaliwanag ng isa sa mga alagad ng avatar ang nakita nila ay may taas na 100 talampakan ang taas at 20 talampakan ang kalawak kung saan mayroon itong lotus sa ilalim nito na may 8 dahon. Nang marinig ang description na ito ay hindi na nagkakamali ang akala ni Zhu Honggang na ito nga ang kanyang master. Pinagpapawisan na ngayon siya at kinakabahan kung ano nga ba ang dapat niyang gawin ngayon.